Simula nga po mga idol nang matalo ang Golden State Warriors sa nakaraang laban sa Los Angeles Clippers, marami nga po ang nagdududa sa kanilang kakayahan. May iba pa nga dito ang nagsabi na malakas lamang nga daw ang Golden State kapag mahina ang kalaban at nananalo lamang sila kapag naglalaro si Stephen Curry. Pero dahil nga sa pagkapanalo nila ng back-to-back game laban sa New Orleans Pelicans nang wala sina Stephen Curry at Andrew Wiggins, nag-iba na naman ang storyline dahil napatunayan nga po nila na tama ang sinabi noon ni Coach Steve Kerr na ang kasalukuyang lineup ay mayroong pinakamalalim na bench sa lahat ng mga nahawakan nito. Kumpara noon, hindi sila masyadong dumedepende sa scoring ni Stephen Curry para manalo dahil meron na rin naman nga sila ngayong ibang mga malalaro sa bench na pang starter ang galawan kagaya ni Buddy Hield. Lahat na rin naman nga po ng mga players literal nag-i-step up. At ang maganda pa dyan, wala nga pong drama na pumapalibot ngayon sa Golden State kaya hindi sila nabibigatan na manalo kahit kulang ang kanilang lineup. Samantala, hindi nga po naging maganda ang resulta ng huling dalawang laro ng Los Angeles Lakers matapos silang matalo kontra sa Phoenix Suns at sa Cavaliers. Kaya bigla lamang nga pong natanggal at nawala ang hype sa kanilang team at kay Coach JJ Redick dahil balik sa 3-2 ang kanilang record sa una nilang 5 laro. Well, lingid nga sa inyong kalaman, ganito rin naman nga po ang record ng Lakers noong hawak pa sila ni Coach Darvin Ham. Kaya kung ayaw nga talaga ng Lakers na magsunod-sunod ang talo, kailangan nga po ni Coach JJ Redick gumawa ng bagong game plan. At ayon sa ilang mga fans, mabuti nga daw na gamitin ang kanilang rookie na si Dalton Kinnick bilang starter. Kagagaling pa lang naman nga nito sa pagtatala ng kanyang career high 18 points off the bench kahapon kontra sa Cavaliers, kaya isang magandang sinyalis ito na meron talaga siyang maibubuga sa laban at mas magiging favorable nga para sa Lakers kung ibibigay nila kay Kinnick ang starting position ni D'Angelo Russell upang hindi at lumakas lalo ang depensa at magkaroon sila ng mapagkakatiwalaang shooter. Hindi rin naman nila pinoproblema ang playmaking dahil kung sakaling tanggalin sa starter si D'Angelo, magagamit pa rin naman nila dito si Austin Reeves bilang bagong starting point guard ng Lakers at starting shooting guard naman si Dalton Kinnick. Samantala, bago pa man pumasok ang San Antonio Spurs sa regular season, marami na nga po ang nag-expect na makakaangat nga daw ito sa standings ng West sa pagkakaroon nila ng veteranong gwardya na tutulong kay Victor Wembanyama. In fact, mismong si Wemby na nga po ang nagsabi sa media day na kung last season kumuha lamang sila ng experience, ngayon target nilang makapasok at manalo sa playoffs. Ngunit sa kasamaang palad, bigo nga po si Victor Wembanyama na matupad agad ang kanyang naging banta matapos silang magkaroon ng 1-3 na record bilang 14 seed sa West. Sa madaling salita, wala rin naman nga daw pinagbago ang kanilang team dahil kolelat pa rin ito. Hirap na hirap pa rin naman nga ang Spurs na manalo at isa sa mga rason niyan ay ang pag-struggle pa rin ni Wembanyama sa kanyang opensa kung saan 6 points lamang ang nagawa nito kontra sa Oklahoma City Thunder. Hindi rin naman nga pumapasok ang kanyang mga tira kaya bagsak ang kanyang average ngayon. Kumpara last year, mas lumalambot na rin naman nga po ang depensa nito dahil padami ng padami ang mga players na hindi takot sa kanyang presensya sa ilalim ng basket. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Thanks for watching. Hopefully nag-enjoy kayo ngayon.